Sa meeting de avance ng Duterte sa Liwasang Bonifacio, hinamon ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-hair follicle drug test upang patunayang hindi siya gumagamit ng ilegal na droga. Kasabay nito, inendorso ni Vice President Sara ang mga kandidato sa Senado ng Duterte kabilang sina Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Attorney Dante Marcoleta, Attorney Jimmy Bondoc, Bato de la Rosa, Bong Go, Pastor Apollo Quiboloy, Dr. Richard Doc Marites Mata at Philip Salvador. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, naipit sa traffic, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa ating mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa aming pamilya. Dako kayo ang amuang utang makabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyong kanamo na makaserbisyo sa atuang nasod. Daghang salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinigna ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at umaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you! Will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin.
sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Kay Marcos ang problema ng Pilipinas! Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Ang mga walang utak, mga NPA at kurap! Hindi ang mga Pilipino. Mga NPA at kurap! Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen. Mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Bangag kasi! Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Dumating din si Kitty Duterte sa meeting de Avance na nagbigay ng matapang na pananalita sa harapan ng maraming taga-suporta ng mga Duterte. Ipinarating din ni Kitty ang mensahe ng kanyang ama, Duterte, sa mga tao na ipanalo ang Duterten. Maayong gabi sa inyong tanan! Mayong gabi! Magandang gabi sa inyong lahat! Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Una sa lahat, lubos na nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte! I believe it speaks volumes on his strategic approach to trust these public servants to be the next leaders of the Philippines. I would like to thank you, the Duterte, for your unwavering loyalty, not just to my father, but to the Filipino people. Maraming salamat sa inyo. Your principles cannot be bribed with money, power, and influence. It will not be forgotten. It has been my greatest honor in my 21 years
It has been my greatest honor to stand and fight for my country, my fellow men, my family, and for my father who loved me into the woman I am today. Bago siya kinuha sa akin, the night before it happened, magkatabi pa kaming natulog. I asked him, Dada, what's gonna happen to you? And as a father who didn't want his baby girl to worry, he responded with his usual phrase, Sus, wala yan, maniwala ka dyan. To my Dada Rudy, who will be watching this later, pinalangga ka ni Kitty, ayaw na kalimti. Know that I remain unafraid, unbent, and unswayed, just like you. Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! Muli kong iabot ang personal na mensahe ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sabi niya, exercise your right to vote and do so wisely. My warmest greetings of love to every Filipino. Mga kababayan, mga kabataan, 4 na araw na lang bago ang eleksyon. Huwag niyong ipagbili ang inyong mga boto. Ipanalo natin ang Duterte! 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 Maraming salamat! And God save the Philippines! Pilipinas! Duterte pa rin! Nagpasalamat sina Vice Presidente Sara at Kitty Duterte sa suporta ng publiko. Nagbigay rin ng mensahe ang mga kandidatong senador ng Duterte slate